Mag-start po tayo ng discipleship. Nakapag-introduction na po tayo. November po. Happy November to everyone. So 2 buwan na lang ay December na. Sorry po. At naputol namin tayo, Joseph, yung inyo pong fellowship. So hopefully, 1, 2, 3, 4, 6 na meetings po tayo for the discipleship, and then we'll launch a group. We'll try to launch a group. Mamaya may meeting naman, baba ako sa board yung initial na atin pong pwedeng gawin for the discipleship. Pero ngayon, let's have introduction again. Introduction lang sa discipleship. No? At ano nga ba yung discipleship? At kaya ba ng church natin na magkaroon ng discipleship? Recap lang po tayo. Last time, pag sinabi nating discipleship, ito ay talagang yung pagsunod sa isang tao. Or actually, we said na yung discipleship, dapat nga talaga siya ay nagsisimula saan? Saan po nagsisimula dapat ang discipleship? Sa bahay. No? Originally, ang discipleship noon, ang nagtuturo ay magulang. No? Yun ang tinuturo sa kanila. Kaya nga sabi, teach them the way they should go. Yan yung sinabi. Tapos, ikwento mo sa kanila kung ano ginawa ko sa kanila. Kung ano ginawa ko sa inyo. Yan po yung discipleship. Kaya pag tinanong, may discipleship na ba in the Old Testament? Meron na po. Hindi lang na-coin yung word na discipleship. Pero the meaning itself, the essence itself, ay nandoon po sa Old Testament. No? The discipleship is in the Old Testament. Kaya nga po ang sinample natin last time, si Elijah at si Elisha, yan yung mga sample natin in the Old Testament. And then even in the New Testament, si Paul at saka po si Timothy, yan po yung mga sample natin. And generally, the disciples that we have, the 11, or I should say 12 disciples ni Jesus. Pag sinabi po nating disciple, tiga, sunod, follower, no? Sinusundan talaga. And when we say disciples, hindi lang po si Jesus ang may disipulo. Even John the Baptist, even si Paul, even si Apollo, kaya nga po sila minsan nag-away in the New Testament. Sabi, ako kay Apollo, ako kay Pablo, ako kay ganito, because may iba't iba pong sinusundan. And then historically, pinag-usapan din po natin pag sinabi nating discipleship, ito po yung apprenticeship or pupil. Halimbawa, ako ay skilled sa paggawa ng glass. Ako ay skilled sa paggawa ng sword. Ako ay skilled sa paggawa ng isang bagay. Yung anak ko, ipapasok ko doon kasi yun yung kailangan niyang matutunan. Okay po? Parang ngayon sa panahon natin, pag gusto mong matuto yung anak mo magpiano, ipapasok mo sa pagpapiano. Kung gusto mo matuto ng voice lesson, papasok mo kay Kuya Vil. Di ba? Okay ba yung promotion? No? May age limit po. Ang ganda ng tanong, no? May age limit po. No? Kasi sabi, train up a child, Pastora. Ay, di pa. Pero ang ganda ng tanong ni Pastora, no? Pag titingnan ninyo, applicable ba? But the reality, mas maganda ang discipleship, mas bata. Kaya nga siya tinuturo sa bata pa lang. Opo, malambot ang ulo. Pero at least clean sila. But discipleship itself, pag tinanong ni Pastora, pwede ba yung age? Lahat po kasi tayo dapat pang tumutungtong doon sa discipleship. Kahit si Pastora, dapat may nagde-disciple, may nagme-mentor. Yung mga leader ng church, dapat may nagde-disciple din po sa kanila. If not or none, naku, may problema po tayo doon. Why? Ito po yung ating susubukang aralin ngayon. Idugtong doon sa pinag-aralan natin. What is discipleship or what is a disciple? Let's pray. Father, thank you. We come before you once more, just as what we've heard, humility. Because only in humility that we can learn. It's only in humility that your grace will abound. So once more we pray, God, let your grace abound. Your grace that comes with wisdom, your grace that comes with insights, revelations, and understanding. Because we want to know you more deeply, widely, highly, in all aspects. We want to know you more. Thank you, God. Thank you na hindi ka maaarok
ng isipan namin. Thank you that you are infinite. Thank you, God, because it means you are God. Thank you that you are sovereign. Please take full control of this place, of this moment of our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, na-flash naman na pala. Thank you, Ate Alisa. Disciple, kukunin po natin yung root word niya. From the word Greek, mathetes or athetes, related to mathano, which means to learn. No, to learn. May lumapit sa akin kanina habang nagtatype ako. Ang sarap talaga pag makikinig ka sa Lord. Sabi ni Gail. Asan si Gail? Gail, tara dito. Ito na, itatanong ko na itanong mo. Tito Arn, why is it that you're teaching them where already their teachers taught them? Oo nga naman, no? Bakit nga ba kayo nakikinig pa sa akin kung saan yung iba sa inyo graduate na ng Bible school, yung iba sa inyo ay ilang degrees na rin ang napagtapusan, no? Sabi ni Gail, no, pagkatapos ko mag-type, lumapit ang isang bata, no? Tito Arn, why are you teaching them? Why they're already taught by their teachers. Bakit nga ba? Ba't nyo nga ba kailangan maupo ba dyan? Bakit nga ba kailangan pa nating matuto? Bakit nga ba? And the verse quickened in my heart, unless you become like these children. Unless matulad ako kay Gail. Unless matulad ako sa mga bata, ano ba sila? They are teachable. They are teachable. And that's disciple. That's disciple. Kaya nga kanina, pag sinabi ko, yung mga leaders ng church, kapag walang nagdi-disciple, lagot ng church. Kasi we will not grow. Remember, last time na minute ko kayo, remember that only the mature will give birth. We talked about maturity in discipleship. Pumunta ako ng kusina pagkatapos kong kumain at pagkatapos kong makipag-usap kay Gail at nakita ko ang mga sundalo sa lababo. Sinort ko ang not to brag, no? I'm just really walking and talking to God bago ko kayo harapin. Nakatayo lahat ng sundalo sa lababo. Sinort ko ang plastic spoon, sinort ko ang kutsara, inalis ko ang mismis, pinagpatong-patong ko, hinugasan ko. Tapos nilagay ko yung mga tira doon sa isang mangkok. Sabi ni Ate RG, uy, di ba magtuturo ka pa? Sabi ko, eto na, nagtuturo na ako. Discipleship. Dapat wala akong nakitang salansa ng mga dun eh. Ang huhugasan ko lang yung kinainan ko talaga eh. Masakit. That's discipleship, mga kapatid. Mga kabataan, that's discipleship. Actually, tapos na tayo. Pwede na yun. Are you getting the point? Marami man tayong alam na Bible verse, pero yung pinagkainan natin, di man lang natin mahugasan. What for? Naiiyak ako. Nanggigigil ako pag What for? Discipleship. To learn. Unless you become like these children. Teachable. Kanina may narinig ako. May tumayo. Nagpunta na sa CR kanina. Naiinis siya. Hindi ako makapakinig. Ang ingay nung nasa likod ko. Ganon din sa church. May nagpipreach, ayaw makinig. Pag di nakikinig, you're not teachable. Ganon ako observant.
ganun ako I mean, I'm sharing you who I am. No? Kahit simpleng interaction lang yan with someone, I make sure na nilalagyan natin yan ng, God, what do you want me to learn from this? No? So let's continue. Pasensya na po, no? Sorry, pati yung matatanda ay... Go! Discipleship. So learning, sabi dyan, generally, instructions from another pupil, apprentice, sinabi ko na po yan last time. Religious context, yan daw po ay associated with someone. So the disciples, the 12 disciples, they were associated with Jesus. Kaya nga po nung hinuli si Jesus, oy, di ba ikaw yung kasama ni Jesus? Remember the story? Remember your Bible? Tandaan niyo po yung Bible niyo? Sabi, yan, yung kasama, doon po itinatwa po nino? Nino po? Ni Pedro. Okay? Tinatwa ni Pedro, hindi. Hindi ko yung kasama. Because associated po si Pedro kay Jesus. When we say association, the way you talk, the way you think, even the way you walk, even the way you eat, ganun po ibig sabihin ng association. Yung parang, ay magkamukha na kayo. Magkagawi na kayo. Magkatono na kayo. Magkasalita na kayo. That's association. That's discipleship. Kaya nga pag sinabing, ay Kristiyano ka, no? Ibig sabihin, follower ka ni Christ, nakikita sa'yo. Associated ka with Christ. Kaya nga pag nakita natin, mga kapatid natin, nag-antanda na, ano sasabihin nyo? Ay, Katoliko ka, di ba? Nagiget nyo po? Mga gawi, mga salita, pag-iisip, yan po yung association. Are we associated with God? Are we associated with Christ? Nakikita ba yung gawi, pananalita, pag-iisip ni Jesus sa buhay natin? Kasi yun po yung discipleship. Parang nalungkot kayo. Okay lang po yun, no? Move on na po kayo dun sa kusina. Okay? Ano lang po yun. Okay lang yun, no? Why? Mamaya, isa pa natin titignan. Move on na po sa kusina. Nararamdaman ko yung lungkot ninyo. Sample lang po yun. Na, sample. Kung nalungkot po kayo, good po yun. Ibig sabihin, may kurot. Ibig sabihin, may magbabago. Okay tayo doon? Pero move on na po. Kasi hindi kayo matututo pag hindi kayo nag-enjoy. And then, doon po sa Middle English, in Old English, ganun pa rin po. Ang ibig pong sabihin ng disciple is to learn or keep on learning. Magkaiba po kasi siya. To learn ay ito lang, pero when you keep on learning, progressive siya. Tuloy-tuloy po. At ganoon din po tayong lahat. We need to keep on learning. Bakit? Lahat po tayo ay buhay pa. Hanggat buhay, may matututunan pa po tayo. Okay? Sa mga matatanda, kung kaya nyo pa pong mag-laptop po kayo. Okay? Kung kaya nyo pang matutunang mag-laptop, mag-PowerPoint, at kung ano pa, do it. Kung it's beneficial. No? Sa mga kabataan naman, dahil magaling na kayo sa technology, no, subukan nyo din naman yung mga practical. Matuto kayong magwalhis, no? Magugas ng pinggan. Baka gusto nyo ring matutunan yung mga ganong practical na bagay. No? So magkakaibang age, but we keep on learning. We keep on learning. Bakit po? Nagbabago at nagbabago po ang panahon. Nagbabago at nagbabago po even the application. The Bible ay matagal na. No? Pero yung application niya, dapat maging relevant siya sa buhay mo. So ngayon. Kaya nga yung relevance niya dapat nakukuha natin. We need to keep on learning. Pasimplihin natin, dati ang Pluto ay planeta, ngayon ay
Nasa Plato na. No, hindi na siya planeta ang Pluto. Nagbabago po yung katotohanan noon o yung relevance noon sa relevance ngayon. Bakit ko po binawi yung katotohanan? Dahil ang salita ng Diyos kailanman hindi magbabago. Dahil yun ay katotohanan. Okay po. Pero ang sinasabi ko yung relevance. Relevant pa ba sa'yo ang salita ng Diyos? Kahit ang mabasa mo ay Israelita, kahit ang mabasa mo ay spear, javelin, shield, wala namang gamit na ngayon yun eh. Wala ka namang spear, wala ka namang javelin. You need to relate it, relevance sa buhay mo. To learn, to keep on learning. No? Sabi sa English, you cannot teach an old dog new tricks. Di totoo yun, no? Una, hindi naman tayo dog. Maaaring old tayo pero hindi tayo dog. We can still learn. We can still learn. Kung hahayaan nyo lang po yung sarili ninyo. Kasi ang madalas, ayoko na yan, okay na ako dito. Pag ganun na lang po tayo, yun po yung nawawala ng growth. Doon po namamatay. Okay na to, okay na kami dito. Sapat na kami dito. Doon po nakabox. Hindi po nag-grow. Okay po? Kaya nga po yung discipleship ni Jesus, up to now, you and I followers of Christ. Ganon, hindi siya nakabox. No? Hindi siya nakabox. Pero marami pong churches, at hindi po yun GIOS, maraming churches boxed. Dapat ganito lang, dapat ganyan lang. Boxed. Imbes na committed. Get po natin yon. Imbes na committed to Christ, committed ang pagkaunawa kay Christ. Ikinahon. Saan po nanggaling ang discipleship? Sabi po, saan yung calling in discipleship? In Matthew chapter 4, verse 19, and he said to them, follow me. Kinuha ko po sa Amplified Version. Follow me as my disciples, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk, and I will make you fishers of men. Grabe, pag po siseryosohin niyo yung verse na yan, ang hirap. Ang hirap. Bakit po? Sabi, as my disciples, accepting, tinanggap niyo ako bilang master, teacher. So, kung si Christ po yung ating master, ibig sabihin siya lang yung susundin natin. Walang iba. Hindi sarili mo. Hindi sarili ko. Kung may susundin tayong teaching, siya. Teacher. Accepting me as your teacher. He is the great rabbi. I am your rabbi. Sabi ng Bible, the great teacher. Pero madalas tayo, dahil gusto nating i-shortcut yung minsan pagbabasa natin ng Bible, kuha ng quote dito, kuha ng quote dito, kuha ng quote dyan, sinabi ni ganito, sinabi ng ganito, forgetting to go back to the Bible. Wala pong masama sa mga quotation na kinukuha natin, wala pong masama sa lahat ng mga yon, but please go back to your Bible. Sinabi ba talaga ng Bible yon? Align ba sa Bible yon? Go back to the Bible. Because if we are disciples of God, of Christ, He is our teacher. At kung siya yung teacher natin, nasan yung teachings niya? Nasa Bible. Read your Bible. Go back to the Bible. Ito po yung sinasabi ko sa inyong medyo matindi dyan. And walking the same path of life that I walk. Ano po ba yung buhay ni Kristo dito? Masaya po ba? Masaya po ba? Napapaisip si Ate Beth. Masaya ba? Oo, masaya. Kasi He's walking His purpose. Pero pag inaral natin, ang daming persecution.
Diba? At ano po yung dulo ng life niya dito? Death. Ang dulo ng life ni Christ dito is death. Habang nilalakaran niya yung buhay niya dito, knowing in his mind, in his heart, alam niya, sa puso niya, mamamatay siya. Kaya nga ang prayer niya, sabi, pwede ba alisin mo na lang tong cup of suffering? Alam niya. So imagine the life. Kaya sabi ko po sa inyo, kung seryosohin tong verse na to, ang bigat. Kasi as I walk this life, yung buhay po ni Jesus na inilakad niya dito, hindi po masarap. Puno ng persecution, pighati, betrayal. Ang dami po. So ready pa po ba kayo maging disciple? Ready pa po ba tayo maging disciple ni Christ? Naku. Wala na. Wala na sumagot. O, di ba kanya kapipreach lang? For me, to live is Christ. And die is gain. Ba't hindi kayo makasagot ngayon? Handa pa po ba tayo maging disciple ni Christ? Parang dumighay lang po kayo ng sopas, ah. Amen. But anyway, I really don't need your answer naman. I'm just asking and quickening it into your ears. But God knows your heart. Hindi ko naman alam po yung puso ng bawat isa. But it's a nice thing to ask. Kailangan pa rin po nating itanong sa bawat isa, ready pa ba akong maging disipulo ni Christ? Ready pa rin ba ang Diyos na maging disipulo ni Christ? Because Christ is the head of the church. Church. Ba't ba nagkaroon ng T yung church ko? Church. No? Sorry, kinakausap ko yung sarili ko. Naririnig ko po kasi sarili kong enunciation. So walking the same path of life that I walk, ready po ba tayo dyan? And I will make, saka pa lang po sinabi, and I will make you fishers of men. Hindi niya agad sinabing, I will make you fishers of men. Tapos, inuna po niya muna yung, sabi, follow me. Tapos, inilahad niya. Ready po ba tayo? Learners, remember po yung ating leadership 101. Leaders are learners. Unang point po natin yon kung natatandaan nyo. Kita nyo po, nasa discipleship na tayo pero bumabalik po tayo sa una nating lesson. Are we willing to learn? And learning is costly. Ulitin ko po, learning is costly. Magastos pong matuto. Totoo po ba, magastos matuto? Diba? Magastos matuto. Nabangga mo yung motor mo. O next time, matututo ka na. Kaso bago ka matuto, naibangga mo na yung motor. Costly. Pumili ka ng jowa na hindi naman dapat sa'yo. Na heartbroken ka. Costly. Pero natuto ka. Diba? Costly matuto. Are you willing to pay the cost for the cause? Sabi nga nung My Day ko ba yun? O nung mental health? Are you willing to pay the cost for the cause? Ang dami ko pong tanong, wala po kayong sagot, ha? Discipleship. Matuto. Pasimplin po natin, pag sinabi nating matuto, sino po nagtapos ng 4-year course? Taas ang kamay, 4-year course. 4-year course. Sige po, pakibaba. Sino po yung after ng 4-year course, nag-aral ulit?
Ayan, kami ni Ate Lynn, nag-aral ulit. Ano pong inaral niyo? Master. Yan, Master Lynn. Master. Ayan po, kaya po ang tawag noon, Master talaga eh. Okay? Ako patapos na, sana. God willing, matapos na. Ganun po ka-costly yung matuto. It costs your time, your effort, nights of pag-aaral. Magkanong tuition? Mahal, di ba? Lalo kung ang gusto mong maging master ay si Jesus Christ. Mahal. Yung iba sa atin, gusto natin makapag-aral sa UP, Lasal, willing tayo magbayad. Di ba? Pero are we willing to pay the cost, the price of following Jesus Christ? Are you willing? Willing ka bang magpuyat? Willing ka bang bumagsak sa quiz? At Lynn, nung nag-aral po kayo, may ibinagsak kayong quiz? Retake ng compre exam. Pero nakapagtapos po kayo. Di ba? So, may mga ganong moment sa ating pong discipleship, sa ating pong walking with Christ. Minsan, bagsak pa ulit. Bagsak ulit sa finances, handling finances. Retake. Until you learn, no? Until you master it. Ganun po ang discipleship. Ulitin ko po yung tanong. Willing pa po ba tayo? May tumatango naman. Okay naman po tayo doon. Sige. Susubukan ko pong pasimplihin yung discipleship, hopefully. But discipleship for today ay tatalakayin natin in terms of discipline. So disciple, pag tinignan nyo po yung word na disciple, lalagyan nyo lang po siya. Ano pong letter idadagdag nyo? Para po magkaroon ng discipline. N. Disciple or discipleship talks about discipline. Disiplina po ang discipleship. No? Disiplina po siya. Kaya nga po, pag sinabi nating disiplina, may iba't ibang form po siya. It can be through correction. So pag dinisiplina ka, iko-correct ka. Okay? Pero hindi naman po ibig sabihin ng disiplina ay puro correction. Discipline can also be in a form of training. Okay? Dinidisiplina ka through training. Okay? Hanggang sa makuha mo yung disiplina na yon. Get po natin yon. Kaya po ang ganda rin ng term dyan athetes. Or, pag dinagdagan nyo po yun ng word na athlete. Athlete, ang mga atleta, hindi ka pwede maging atleta kung hindi ka disiplinado. Kasi ang atleta dapat disiplinado. Gigising ng maaga, magro-routine, bawal kang kumain ng hindi dapat kainin, bawal kang magbisyo, bawal kang magpuyat, yan po ang atleta. Okay? At lahat po tayo, isa sa calling natin, atleta. Run the race to win the prize. Atleta po tayo lahat. If we want to be a disciple, we need to discipline ourselves. Disiplina po yun. Yung mga disipulo po ba, dinisiplina ni Jesus? Tanong. Yes, di ba? Ang daming ang correction na ginawa ni Jesus sa mga disipulo niya eh. No? Tutulog. Nananalangin tutulog. Di ba? Ang dami pong disiplina. Itinataboy yung mga bata, huwag niyo itaboy. Di ba? Ang dami pong disiplina. Correction, pero marami din pong training na ibinigay si Jesus sa mga disipulo niya. So wag po natin pagkamalian na yung discipline ay puro correction. It can be also through training, equipping, teaching. Yan po yung mga
disiplina. Pwede nyo po maging discipline. Okay po. By the way, may nakalimutan akong part dyan, yung apostle. So, ang pinagkaiba po nila, yung disciple, they are the learners. No? The apostle are the messenger. Kaya po sinasabi in the Bible, the primary disciples of Jesus are also the apostles. Bakit kaya sila naging messenger? Kasi mayroon silang natutunan. Kasi kung wala silang natutunan, anong ituturo nila? Get po natin yon. The same thing. Hindi po tayo maging discipler kung walang magdi-disciple sa atin. Wala tayong natutunan. Kaya po ganun ka-importante ang church. Kaya nga po, again, sana ideally, ang matatanda nagtuturo sa young adults, ang young adults nagtuturo sa mga juniors, ang juniors dapat nagtuturo sa mga kid. Ganon sana yung ideal na cycle ng discipleship. Kaya natawa ko sa tanong ni Gail. No? Oo nga naman. Bakit ko kailangan turuan si Tatay Charlie? Malamang naman, mas marami siyang alam sa akin pagdating sa discipleship. Bakit kailangan magturo ng mas may pinagtapusan sa akin? Bakit? No? Bakit natin kailangan itong gawin? Discipline, correction, training, equipping, coaching, mentoring. Yan po yung mga term na dapat po nating gawin. Kadalasan, saan lang po nakafocus ang church? Sa correcting. Bakit ka late? Bakit ganyan suot mo? Bakit na to? Hala. Sumakit na yung tenga ni Ate Este. Di ba masakit po talaga sa tenga yung correcting? Kasi po, napagkakamalaan natin yung discipleship or discipline na correcting lang. Hindi po. Pwede po yan na, tara dito anak, yung pinagugasan mo, dahil ganito gagawin mo. No? Modeling is another way to discipline. Or actually, one of the best way to discipline. Model it. Model it. Okay po. Now, hahatiin natin siya sa tatlo. Kasi tayo ay, again, tatlo. Yung discipline natin, hatiin natin, the discipline in spiritual, discipline in soul, discipline in body. Okay? Discipline in spirit, discipline in soul, discipline in body. Okay po? Sabi ng Hebrews, pakibuklat po yung inyong mga Bible. In Hebrews chapter 12, kung hindi ako nagkakamali, I'll get my notes. Pasensya na, magno-notes muna ako ngayon. Hebrews 12, 4 to 11. Kung nandun na po kayo, sige po, I'll give you a minute to read your Bible. Hebrews 12, 4 to 11. Please, basa po, basa. Open your Bible. I'm giving you a minute. Read your Bible. Hebrews 12, verses 4 to 11. Sige po, just take your time. Hindi ako mag-move forward hanggat di nyo nababasa yung Bible nyo. Sige po, read seriously. I'm giving you the time to read. Hebrews 12,
4 to 11. Lebled. Okay. Sige. Mukhang tapos naman na iba. Christian, anong yung mabilisan lang? What did you get from the reading? Hebrews 12, 4 to 11. Mabilis lang. Short lang. Ano po, yung discipline po na itinuturo ng Panginoon dun sa mga anak niya. Sa mga anak niya. Thank you. Israel, quick lang. Ano yung nakuha nyo dun sa reading? Okay lang, take your time. Kung ano lang nakuha mo, walang problema. Balikan ka namin, Israel. Ate Arlene. Ang pagdidisiplina, ang sinasabi, kung ngayon ididisiplina ka, mahal ka ni Lord, at kung yung pagdidisiplina na yun, sa panahon na ngayon, medyo masakit. Meron kasing, in the end, meron yung fruitful na result. Ate Jenny. Thank you, Ate Arlene. Wala. Okay lang. Sige. Ate Malu. Masakit man, pero ang sabi nga dito, sa ikabubuti natin yung pagdisiplina. Yan, Nelson. Tapos susunod na si Israel. Lahat sila tama eh. Lahat hindi ng sagot ko. Pero ang isa dito, yung pinarurusahan. O yung ginamit kasi yung term sa Bible, pinarurusahan eh. No. Sa iba, discipline. Ganon talaga tayo inaano ng Panginoon. Israel. Tapos susunod si Ann. Ano po, dinidisiplina po ng Diyos yung mga minamahal niya. Dinidisiplina ng Diyos, Mga minamahal niya. Minamahal niya. Ganda, Thank you. Minamahal. Ann. Ayan po. Yung kanina nga, yung masakit man, sabi po ni Sister Malu, God's discipline may be painful, but it yields righteousness and peace. And yung submission to God's discipline is crucial for our spiritual growth. Sa akin, kaya tayo dinidisiplina ni Lord dahil anak niya tayo. Kasi kung hindi tayo niya anak, hindi tayo niya didisiplinahin. Okay. Thank you. Anak niyo po si Kevin. Dinisiplina niyo po ba yan? Okay po. Ate Beth. Ayun, katulad ng sinabi ni iba, kasi may pakialam ang Diyos sa buhay natin dahil may relasyon tayo sa Kanya. Kung walang pakialaman Diyos sa atin, wala tayong relasyon sa Kanya, hindi niya tayo papakailaman. Para umikot-ikot lang doon. Ano? Ibig sabihin, yung connection, relasyon, yun na nagiging dahilan para disiplinahin tayo ng Panginoon at ipakita sa atin yung pagmamahal niya bilang Ama at tayong Kanyang anak. Thank you. Pastor. Bilang anak ng Diyos, tayo ay dinidisiplina niya. And sa pagdidisiplina ng Diyos, may kasamang pagtitiis. Pagtitiis sa mga... Kasi dalawa lang din yan. Yung ginagawa natin, maraming hirap. Hindi madali yung pagdidisiplina ng Diyos. Lalo na kung yung bagay na minamahal na natin ang kukunin niya. 'Di ba? Yung mga iniibig na natin sa mundong ito yung kukunin ng Diyos. So, mahirap para sa isang anak ng Diyos na naging ano ka na dun eh, naging okay ka na dun eh, tapos kukunin niya, 'di ba? So, yun po. May kasamang pagtitiis, suffering, yung discipline na binigay ng Lord.
Ayun, nasabi na rin lahat eh. Wala na akong binadagdag. Ayan. So yun nga, kumbaga, kung hindi mo naman close yung isang tao, wala kang pakialam sa kanya. But since you love that person and you want that person to be corrected, gagawin mo kahit medyo masakit. Ang nag-recall sa akin, kanina kasi sabi ni Sister Ana, anak tayo ng Diyos, kaya dinidisiplina tayo. So tayo naman, we have earthly fathers, we have spiritual parents din na nagko-correct sa atin. Earthly Father correcting, and we have Heavenly Father correcting us also. Thank you po sa inyong mga sagot, no? You would see on those verses, discipline, sabi, is not pleasant for a moment. Talaga naman, di ba, pag pinalo ka, o kaya nasigawan ka, syempre, talaga namang ang sakit nun. Parang kanina, di ba, kaya sabi ko sa inyo, move on na. Di ba, masakit naman talaga yung sinabi ko kanina, no? Pero kailangan mag-move forward, matuto from there, no? That's correction. Pero ang ganda ng mga kinuha nating term, dahil anak ka, mahal ka, may relasyon, no? Ang sabi ko nga dyan, tanong, Ate Arlene, si Mikmik, pinapalo niyo po ba para patayin? Hindi, para matuto siya doon sa mga pagkakamali niya. Correct. Lahat po tayo dito ng mga magulang or mga bata na nadisiplina, hindi po kayo napalo para patayin. Although, merong mga napalo o nabugbog. Ako kasi nabugbog, nasira na sa akin yung payong dahil na-addict ako sa PlayStation. So, hindi pala sa dahil na-addict, dahil nangupit ako sa alkansya ng magulang ko, kaya ako napitpit yung kamay ko. Pero buhay pa ako ngayon. Pinalo ba ako, binugbog ba ako para patayin? Hindi. Baka tanungin ako ulit why are you teaching me? Teacher Dali is already teaching me. Si Teacher Dali, teacher niya, tama ba? Anyway, hindi po tayo pinapalo, kinokorek, dinidisiplina ng magulang natin here on earth para patayin. Actually, para buhayin. So yung disiplina natin para buhayin. Pag sinabing tiklopin mo yung pinaghigaan mo, hugasan mo yung pinagkainan mo, kasi para hindi ka itaboy ng mga pagpumunta ka sa ibang bahay, hindi ka nakakahiya, hindi ka itataboy, buhay yun. Okay? Buhay yun. Lahat ng disiplina na itinuturo sa atin, dito earthly pa lang, buhay yun. How much more yung disiplina ng Bible, buhay po lahat yon. Kaya pag sinabing patawarin mo yung kaaway mo, buhay yon. Patungo yun sa buhay. Kaya pag sinabi mong ibigay yung tithes mo, buhay yon. Lahat po yan, discipline. Lord, pambiling gatos to sa diaper. Hindi anak, buhay yan. Sumunod ka. Discipline yourself. Disiplinahin mo yung sarili mo in spiritual practice. Mukhang hindi po natin kakayanin mag-start sa spiritual discipline. Itutuloy po natin in the next one. Pero yun po yung magiging tatlong bahagi natin ng discipline. Spiritual, our soul, and our body. Yung sa body, makikita nyo po yan in 1 Corinthians 9:27. Hindi na po natin tatalakayin ngayon. No? Pero sabi din ni Ate Beth, relasyon. Sabi in English, rules, sinabi ko na rin yan last time, rules without relationship will turn someone rebel. So baka ito, dahil hindi ko makakausap si Gayle, Kuya Joel, ikaw ang kausap ko ngayon, kaya sa'yo ko sasabihin to. At sa ating lahat, rules, naku, nangiti si Ate LK, Kuya Joel. Rules without relationship will turn someone to rebel. Kahit anong gawin mong rules, no? Rules sa anak mo, rules sa church, rules sa trabaho, kahit ano pang rule ang ibigay mo sa paligid, pag hindi pa established yung relationship nyo, hindi niya yan tatanggapin. Magre-rebelde lang yan sa'yo.
Halimbawa, sa amin sa trabaho, pag wala akong relasyon dun sa subordinate ko, gawin mo ito, ang magiging tingin lang niya sa akin, taskmaster. Ganun lang mangyari. So, ang mangyari sa akin, susumpa lang niya ako kasi wala kaming relasyon. Pero pag mag-build ako ng relationship sa kanya at pakisuyuan ko siya, may pasok tayo ng Sabado, minsan lang. Hindi niya dadamdamin yon. Hindi magiging masakit yun sa kanya kasi may relationship. Ganon din sa anak natin, sa mga anak. Pag yung mga anak natin, utos lang tayo ng utos, wala tayong relasyon, hindi po nila yan tatanggapin. Ang nakikita lang nila, si nanay laging nag-uutos, si tatay laging utos. Si nanay laging nagnanag, si tatay laging ganito. Tumatango ka, no? Re-remind ko lang kay mga kabataan, relationship is a tango. It takes two. So, hindi lang yun sa magulang. Alam nyo, para mag-stop magnag ang mga magulang nyo, gawin nyo kasi agad yung pinapagawa sa inyo. Kaya yan nagnanag. Umaga pa lang, ayaw yung tiklopin yung kumot, ayaw yung salansanin yung unan. Diba? Subukan yung gawin yun, hindi kayo makakarinig ng nag. Relationship, it takes two to tango. That's relationship. Communication is a two-way process. Communication is part of a relationship. Trust is relationship. Kaya nga pag dinisiplina ka ng Diyos, hindi ka magre-rebel Lord, bakit ako? Bakit sa akin pa? Hindi You trust God, kaya hindi ka magre-rebel. Kung totoong may relationship ka sa Diyos. Dito sa church, magdala kayo ng sarili-sarili nyong baso. May rules, pero marami pa rin hindi makasunod. Bakit? Hindi pa gaanong established ang relationship. Rules without relationship that is built in love, love that is patient, that is kind, that believes everything, hopes everything. Yun yung relationship na dapat mayroon tayo, and that's part of discipleship. Discipleship is relationship. Yung mga kabataan natin na to, hindi yan mag-o-open sa atin kung wala po yung relasyon sa atin. Hindi yan mag-o-open sa atin na meron na pala silang jowa, na nahihirapan pala sila sa pag-aaral. Hindi yan mag-o-open pag po wala tayong relasyon sa kanila. No? Kaya we need an open communication. We need discipleship. Now, balik ako dun sa point. Pag po ba pinaparusahan, kinokorek, tinatama, minementor, kino-coach, pinapatay para patayin? Hindi po. Para buhayin. Psalms 23, verse, I forgot. Your rod and your staff, they comfort me. Sabi nga, yung staff, pang-guide, panghila yon. Yung rod, pangtaboy ng mga leon, ng mga kaaway, pero may isa pa pong gamit yung rod. Minsan, yun po ay pinampapalo sa mga tupa na hindi naman nawawala kung hindi nagwawala. Okay, dalawa kasi yung tingin ko sa mga tupa, lalo sa church. It's either nawawala o nagwawala na tupa. Meaning nung nagwawala, it's your choice na magwala. Yun daw, your rod and your staff, they comfort me. Imagine, no? Ang ganda nung verse na yon. Your rod and your staff, they comfort me. Paano ka namang i-comfort na yung rod na yon sa'yo ipapalo? Nag-get nyo po yung paradox? Pastora, nakinig ako But actually, nakita nyo po yung irony nung verse na yon. Your rod and your staff, they comfort me. Comfort is positive. Pero pag tinignan mo yung rod, negative. Paano namang naging comfort ang rod?
na alam mong sa'yo ipapalo yun. Again, babalik tayo. Hindi ka papaluin ng Diyos para patayin. Papaluin ka ng Diyos para buhayin. Para buhayin. And the comfort there, sino may hawak ng staff? Sino may hawak ng rod? Kamay ng Diyos. Pag ang kamay ng Diyos ang may hawak, kahit ipalo yan sa'yo, ipapalo yan ng may pagmamahal. So, ganun din sa discipleship. Magdi-disciple tayo ng tayo-tayo. Sometimes, kailangan paluin, pero make sure na ihahagupit mo yon with love. Minsan nami-misuse natin yung open rebuke is better than secret love. Ang puro ginagawa natin, open rebuke. Ganito ka. Open rebuke. Na-miss out natin yung essence ng verse. Ang essence po ng verse is, open rebuke is better than secret love. Ang ibig pong sabihin, wag mong i-secret yung love mo. Ayoko siyang i-correct na ako. Minsan ganyan sa church. Hidden love ang tawag doon. Di ba? Sometimes, love needs to be tough. Correction is tough love. Correction is tough love. I leave the last 5 minutes, kahit nag-start tayo ng 11:01, for few questions. Para makita ko yung bago tayo magtuloy-tuloy. But next time, God willing, our topic would be discipline about spirit. Spiritual discipline. Alam nyo na siguro yung mga susunod nating topic. Spiritual discipline, ano-ano yon? Prayer, Bible reading, fellowship. Ayan ang mga spiritual discipline. Dapat nadidisiplina tayo dyan. No? Pero 5 minutes po, question, anything, clarification, words of encouragement sa body. Sige po. Yes po. Ano po yun pag hindi ka na pinapalo? What happens if God doesn't take notice of you anymore? Ano po, pag hindi ka na? Pinapalo. What happens if God does not notice you anymore, rebuke you, or chastise you, or punish you? I think, pinapalo ka pa rin, kaya lang manhid ka na. Alam niyo po yon? Yung magulang na, yung anak pinapalo na pero hindi umiiyak. What happens if he does not? Sabi mo pinapalo ka, ayaw na. Ayaw ng paluin ng Lord? Okay po. Ayaw ng paluin ng Lord. Kung si Lord po yung tatanungin ko, mukhang hindi po siya magsasawa sa'yo. No? Yung tanong po ni Tatay Joseph, kung si Lord, pero standpoint of view ko po, Tay Joseph, no? Kung si Lord John, hindi siya magsasawa sa'yo. Kung meron mang magsasawa sa relasyon, no, tayo yon. Kaya po yung kaninang sagot ko, baka manhid na tayo. Pinapalo pa rin tayo ng Lord, nakatingin pa rin sa atin ng Lord, concerned pa rin sa atin ng Lord, caring pa rin ng Lord sa atin, pero tayo. Sa Lord po kasi walang problema. Kaya po yung tanong, what if si God, hindi po yun ang point of view ko. Hindi magsasawa ang Diyos sa iyo. No? Ang nagsasawa, tao. Ang namamanhid, ang kalused, tao. Ang lumalayo, tao. No? Prodigal son. Nung umalis ba yung anak, hindi na nag-care yung tatay? Nag-care pa rin. Bakit? To the point na paparating, nakita niya agad kasi inaabangan niya. So the same thing, if nasagot ko po yung tanong po ninyo, the same thing, God doesn't change because God is love. Ang nagbabago, tao. Ang hindi tumatanggap ng love, tao. Ang lumalayo, tao.
just remember prodigal son, hindi nagbago ang pag-ibig ng tatay kahit nagwaldas, nagwalwal yung bunsong anak. Naghihintay siyang matiim sa anak na bumalik. At nung bumalik, anong disiplina ang binigay sa kanya? Pagmamahal. Relationship. Ni-restore siya back to relationship. Kasi na-disiplina siya ng consequence mismo eh. Oh, that's another story. That's another teaching. Na-disiplina na yung bunso ng sariling consequence ng kagagawan niya. Kaya minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit ako? Anak, bakit hindi ikaw? Kagagawan mo yan. Konsekwensya yan na kagagawan mo. Baka tanongin tayo ng Lord, anak, ba't ako tinatanong mo? Ako ba pumasok sa relasyon na yan? Ako ba bumili niyan? Hindi ko naman sinabing bilhin mo yan. Nasagot po. Okay po. Thank you. Thank God. Nasagot naman. Tanong pa po or anything, any word? Taas po ang kamay ng natututo. Yun nga yung susunod kong tanong eh. Taas ang kamay ng natutulog. Magkaiba kasi natututo sa natutulog eh. Pero God will still meet you in your dreams. No? In your dreams. Okay, Christian. Baka masagot na eh. Tutulog lang pala ako. Sabi kasi doon sa, di ba, kaya marirealize natin ang Diyos talaga yung, sabi din kanina, naghanap ng kaligtasan para sa tao. Kasi ang Diyos, doon din sa natin, sa illustration natin, hindi tayo papaluin ng Diyos kung wala tayong ginagawang masama, di ba? Wala tayong ginagawang hindi nakalulugod sa Kanya. Siguro kaya hindi na tayo minsan pinapalo. Siguro naka-align yung kagustuhan ng Diyos kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay natin. Then kaya lang naman dumadaan yung pagpapalo pag kailangan may ituwid sa atin yung Panginoon. Siguro yun po. Thank you. Very well said. Hindi kailangan paluin kasi align naman. Okay. Correct. May tatanong ka daw, Noims. Wala ba? Ayan, Ate Malu. Sino ba ang dapat mamili ng disciple? Yung disipulo o yung magdidisipulo? Ito po yung tanong at tanong din natin last time. Kung ang tanong po na yon ay para to come up with a program, hindi ko po masasagot. No? Kung yung, again, kung yung tanong po ni Ate Malu ay nanggagaling sa, na ang gustong maging resulta ay programa para sa church, hindi ko pa po siya masasagot. Pero kung babalikan ko yung Bible, ang sabi doon, come and follow me. No? Come and follow me. Kasi, titingnan ko po kung tama yung alam ko sa Bible, kung tama yung binabasa kong Bible. Kasi sabi sa Bible, mayroong gustong sumunod kay Jesus, pero tinaboy niya. Hindi, maiwan ka dyan. No? So, hindi yung gustong sumunod ang susunod. No? Ang pagpili ay si Jesus pumili. Ikaw, sumunod ka sa akin. Ikaw, sumunod ka sa akin. No? Yun po yung biblical na ano ko. Ngayon, kung sa programa po dito sa church, ilalapat natin yun. Pwede rin naman po yun kasi lalo kong agreement, ikaw. Pero hindi siya pwedeng ganon. Kasi pag ang gusto ko pumili, paano kung babae lalaki? No, agad. Yun po, kaya hindi. Yung sagot ko po, kung biblical, sabi ng Bible, si Jesus, come and follow me. May sumusunod pero itinaboy niya. Ang point kasi is ganito, siyempre mag-aano yung church ng yung mga qualified na magdi-disciple, 'di ba, magtuturo. Pero itong tao na 'to, masyado, yung sabi nga natin may discipline eh. Mukhang hindi di ko kaya tong disiplina nito. Pumili siya ng iba na dito ako. Yung lahat na gusto ko, gusto rin nito. Parang ganon, alam mo 'yan. Get ko na po.
Pero nasagot Ate Malu yung unang tanong, i-biblical. Naget ko na po yung tanong naman na pangalawa. Kung dito na po tayo tutungtong sa programa natin, nasagot na rin po yan last time, no? Halimbawa, may inilagay sa akin. Halimbawa, inilagay sa akin si, pangalan to, si Jacob. Jacob, tama ba? Nilagay sa akin si Jacob. Ayaw niya sa akin kasi madisiplina ako, no? Ngayon, kung ayaw niya sa akin, point of view ko lang po ito, kung ayaw niya sa akin, hindi rin siya pwedeng pumunta sa iba. Bakit? In the first place, nilagay ka na nga sa una, inayawan mo, bakit kakailanganin mo pa sa iba? Kung yung una inayawan mo at hindi mo kinaya, how sure are we na yung pupuntahan mo, yung sarili mong pinili ay aayos ka? That's a no-no. Again, sinagot ko last time yan, it's a sign of immaturity na hindi mo pa nakikilala yung tao, inayawan mo na agad. No? Christian? Kasi po, sabi po dun nakita ko din po, sabi dun, God doesn't, hindi siya namili ng qualified. Di ba po? Hindi siya namili ng qualified, pero siya yung nag-fulfill dun sa mga tinawag niya. Kasi ang Diyos po yung hindi po, para sa akin, hindi po natin pwedeng sabihin na yung mga taon to, hindi pwede kasi meron silang sarili-sariling pagkakamali. Kasi ang Diyos ang tumatawag. Ngayon po, lahat naman ng tao, hindi talaga qualified in the first place. Ang Diyos po ang pumipili. So ngayon tingnan po natin yung mas biblical, yung aspect po na yun. Kasi doon po maraming tao hindi biblical. Aminin po natin or hindi. Di ba po? Okay po. Sige, may lilinawin na po kay Christian. Diyan pumapasok tama yung sinabi mo na yung pagiging matured. No? Diba, ikaw, gusto mo kuhanin to. Ayaw naman ito. Ito gusto mo dito. Immature. No? In the first place, ang pinag-uusapan natin nung tayo nag-umpisa, di ba? Yung paano tayo magiging mag-grow, yun yung pinaka-umpisa. So dapat nalagpasan na natin yun. Wala na tayo dun sa, ayoko sa'yo, ayoko din sa'yo. Wala dapat tayo sa ganung aspeto. Kasi nalagpasan na natin, natalakay na natin yan. Dapat sa taas na tayo, di ba? Ngayon, if ever na mangyari yan, if ever lang namang mangyari yan, may solution pa rin tayo. Sa pinalit doon sa 12, di ba yung isa, kulang, nagpalabunutan. Siguro naman wala na tayong masasabi dahil biblical lahat. Kung ayaw lang, walang solusyon. Kailangan magpalabunutan at wala na tayong magagawa kundi sumunod talaga. Either matured o immature ka. Ang pag-uusapan ay Bible-based. Thank you po. So, I think magkakaisa naman. Tama ba ako, Christian? Ang point of view mo din ay hindi yung taong pipili, yung tayo ang magtatalaga. Okay. Kasi, pasimplihin po natin, God is a God of order. Kapag po nagpilian lang tayo ng gusto natin, kasi mabait ni Ate Beth, tapos nanlilibre pa, lahat sa kanya. Paano naman yung iba? Ma-underdevelop yung dapat nagli-lead na rin si Nelory, pero kasi ayaw sa kanya. Si Noemi, ayaw sa kanya. Ma-underdevelop. Alam nyo po, hindi yung itatalaga ay perfect. Tama si Christian. Hindi naman po perfect yung itatalaga na discipler po natin. No? Maaari ngang mas magaling ka pa sa ibibigay sa yung discipler in some area. No? In some area. Maaaring magaling ka in finances, magaling. Pero, sabi nga, kung sino man ang itinalaga ng Diyos, magpasakop ka. Darating din naman yung point, kung talagang itatalaga ka ng Diyos na mag-take lead, darating din yung point na yon. But, for the meantime, na may itinalagang leader sa'yo, kung totoong tagasunod ka ng Diyos, sabi, anong topic kanina? Humility, teachability. Kung sinong inilagay sa'yo, learn. Learn. Not until we learn to submit, we will not learn. Tandaan niyo po yan. Not until we submit, we will not learn. Bakit? Hindi mo siya papakinggan Kasi ang naririnig mo sarili, mas magaling ako sa'yo, ba't ako magsasabi? Ganito, mali. Puro po mali ang makikita nyo sa taong ayaw nyong sundin. Sure ball po ako doon. Maniwala kayo sa akin dahil galing na ako doon. At pinaglalabanan ko pa rin ngayon yun. Pag hindi mo gustong sundin, yung nasa taas mo, hindi mo yan masusunod talaga. No?
Not until you humble down yourself. In humility, you will learn. Lahat po ba mabibigyan? Ulit, ganun din po ulit tayo. Lahat isa subject to discipleship. Ngayon, it's magiging choice na po ng halimbawa, silang apat, si Al Robert, si Sam, si pangalan nito, Joshua, saka si Christian, in-under natin kay Kuya Vil, no? Ayaw ni Joshua kay Kuya Vil kasi masyadong gwapo. So, anong gagawin natin? Ibig sabihin, magkakaroon sa church ng mga taong wala pa talagang under ng discipleship. May ganun din naman po talaga. Hindi naman po lahat nagiging under. Kaya nga po, pag narinig nyo, lalo kung may mga bagong papasok, kahit magpunta po kayo ng CCF, Victory, kahit malalaking church, ulit-ulit po nilang sinasabi yan sa announcement nila. If you are not part of any D group, V group, o kung ano pa mang group, please approach if you are interested. Ibig pong sabihin nun, talagang hindi lahat ng nasa loob ng church part po ng isang discipleship. It's a decision. Decision po kasi yun. Bakit? Relationship is a decision. Dinidesisyonan po yun. Okay? Sino ba nawalan kung hindi umatin kung ayaw niya sa discipleship? Iba? Yun lang naman po yun eh. Kanina ba nagsasalita si Nelson, gusto kong, joke lang naman no, pag sinabi sa'yo, ay ayoko sa'yo, teka, tinanong mo ba ako kung gusto ko sa'yo? Minsan kasi, no, inaayawan natin, di natin tinatanong yung inaayawan natin. Okay po, sana medyo gumagaan, pero ang totoo po mabigat yung discipleship. So next time, sa S. Ako din po pala, sasama na ako. Later po may board, meron akong ilang list na ng names. Sasabihin ko po sa board kung okay sa kanila. Okay po. Tanong. May tanong pa, Teste. Okay. Okay na po tayo? Sige, nag-okay na si Pastora. Let's pray. Lord, once more, we pray that you seal everything in our hearts, in our minds, that it will not go out. Hindi lang siya makakawala, hindi siya yung pumasok, tas mamaya-maya mawawala na. God, stir up in our hearts, in our minds, lahat nung narinig namin ngayong umagang to, sa loob ng 1 oras at 10 minuto, God, stir it up. Halukayin mo hanggang sa maging buhay ito, hanggang sa maging ma-associate sa buhay namin to, hanggang sa ma-incorporate, hanggang sa minimix mo to, Lord, sa puso namin. Thank you, God. You are stirring up your church in Jesus. Thank you, God, for the shaking. Thank you that this shaking is for our good, na inaalis mo yung hindi dapat. Thank you, God, for revealing yourself once more. Thank you for revealing your ways to us. Teach us, God, to be courageous, to take a step in that way. Masikip, narrow road, but God, give us the courage to decide to take that narrow road of discipleship for your glory, that we live to gain as we die to ourselves. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. See you po ulit next week, God willing.